Sinagot ng Malacanang ang mga aligasyon na trinidor umano ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan rin ng palasyo na may pangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay na kanilang kaso sa ICC. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi betrayal o pagtatraidor ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang naging pahayag ng palasyo kasunod ng pagtalima ng gobyerno sa Interpol matapos ilabas ang arrest warrant ng ICC laban kay Duterte. Pagsunod lamang anila ito sa nakasaad sa batas. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbe-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, na kasama po. Kung kailangan managot, dapat managot. Siniguro rin ng pamahalaan na bagaman hawak na ng ICC ang dating Pangulo, obligado pa rin ito sa patas na paglilitis sa dating Pangulo. Gayunman hindi nasagot ng gobyerno ang legal defense ni Duterte. Base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Handa rin daw tumalima ang pamahalaan sakaling maglabas ng freeze order ang ICC, kaugnay ng assets ni Duterte na nakabase sa sariling batas ng Pilipinas. Samantala, sinabi ni Castro na walang nabanggit ang Pangulo sa pangako nito kay Senator Bato de la Rosa na hindi ito gagalawin ng ICC. Pero sakali mang lumabas ang warrant of arrest laban sa mambabatas na idadaan muli sa Interpol, makikipagtulungan pa rin anya ang pamahalaan. Hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Tiwala naman ng palasyo na alam na ni Senate President Cheese Escudero kung ano ang dapat gawin kasunod ng paghingi ng tulong dito ni De La Rosa. Sa paratang naman ni De La Rosa na isa itong demolition job laban sa kanya, giit ng Malacanang. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Samantala naiintindihan din daw ng Malacanang ang naging reaksyon ng pamilya Duterte nang inaaresto ang dating Pangulo. Normal lang daw na ganoon ang kanilang maging damdamin dahil pamilya nila ang sangkot. Pero giit ng palasyo, hindi dapat kalimutan kung saan nag-ugat ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa harap na rin yan ang patuloy na pagpoprotesta ng mga taga-suporta nito. Bakit na pagtutuunan natin ng pansin? Yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Iginiit naman ng Malacanang na kahit buo pa ang unit team kagaya ng dati, ay pareho pa rin ang magiging aksyon ng pamahalaan sa lumabas na arrest warrant laban kay Duterte. Dahil ito anila ay nakasaad sa batas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.